Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Kasunod na, kasama na sila di umano sa listahan. Pero bago pa natin ipapatuloy ang ating talakayan, ay binabati ko po kayong lahat ng isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat ng mga kababayan at mga kapatid natin na nasa ibang bansa. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan saan man kayo naroroon. Andito na naman po ang inyong lingkod, Linda TV PH, dito sa ating channel na Philippine Update. Ngayong araw ay mayroon na naman tayong bagong ihahatid na balita. Part 4 po ito sa ating balita kahapon na plunder case. Kasi malamang plunder na naman ang aabutin o haharaping kaso sa dalawang ibinunyag ng dating Secretary of DPWH na si Manuel Bunuan. Kasi sa pagdinig sa Sandigang Bayan, kasi siya po ang witness sa kasong malversation ni dating Senador Bong Revilla, ay ibinunyag po ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan ang patungkol po sa leadership funds di umano, at ang nasabing leadership funds ay naghahalagang 500 million pesos hanggang 1 billion pesos para sa mga senador. Kasi sa 19th Congress, under sa pamumuno ni Senate President Zubiri. At kung matatandaan natin na si dating DPWH Secretary ay naka-hospital arrest po siya ngayon sa Philippine National Police General Hospital. Siya po kasi ang witness sa kasong malversation kay dating Senator Bong Revilla. Kaya ibinunyag niya yung leadership funds ng mga senador. At ngayon, andyan ang mga senador na idinadawit ni Manuel Bunuan. Mga senador na umano'y nagpasa ng proyekto sa pamamagitan ni Yusek Bernardo, sina Jinggoy Estrada, Senator Bongo at si Senator Robin Padilla. Pero ang tanong ng taong bayan, sila lang bang tatlo ang kaugnay sa ibinunyag ni Manuel Bunuan na di umano nasangkot sa leadership funds na 500 million to 1 billion. Napakalaki naman yan, mga kababayan at mga idol ko. Samantalang ngayon ang mga taong bayan ay nagsasuffer sa palagiang baha. Kung matatandaan natin, ang mga senador po ay binoto po natin sila. 'Di ba? Tayong lahat ng mga mamamayang Pilipino na may kakayahan na bumoto ay ibinuboto po natin sila dahil sila po ang nagdadala ng ating tinig dyan sa Senado. Sila po ang gumawa ng batas, maglaan ng pondo para sa mga proyekto sa kanya-kanyang mga region. Pero nagtataka tayo dahil bakit maraming mga politiko na gustong umupo dyan sa pagiging congressman at pagiging senador. At ngayon, alamin po natin magkano pala ang sweldo ng isang kongresista at isang senador. Ito po ay base sa salary standard sa ating Republika ng Pilipinas. Ang kongresista po at ang senador ay pareho lang po sila ng sweldo. Sa salary grade 31, ang mga kongresista at senador ay nagre-range po ng sweldo na 293,191 pesos up to 334,059 pesos per month. At ang may pinakamalaking sweldo ay ang presidente na nasa salary grade 33. At alam nyo ba kung magkano ang sweldo ng isang presidente? 438,844 pesos to 462,329 per month.
at ang Vice Presidente ay nasa salary grade 32 na nagkakaroon ng monthly salary 347,888 to 398,686 pesos. So, makikita natin ang mga nasa mataas na posisyon ng ating gobyerno ay ganyan ang kanilang sweldo. Kwentahin nyo na lang, kayo na lang po ang bahalang magkwenta. I-times ninyo sa 12 months. So, magkano ang kanilang kikitain per month. So, barya-barya lang po yan. Barya-barya lang po yan kung nagnakaw ang isang mayroong mataas na posisyon dyan sa gobyerno. At kaugnay dyan sa ating part 4 ng ating talakayan. Plunder case. So, dapat halos lahat ng nasa nakaupo sa gobyerno, lalong-lalo na sa nasa mataas na posisyon, ay kakasuhan ng plunder. Pero ang tanong, bakit yung nasa minority black lang na mga senador ang nasa listahan? Una kayong dinadapigan dito mga idol, mga kababayan at mga kapatid ko. Ang gusto lang ng taong bayan ay managot ang lahat ng mga sangkot sa nakawan, lalong-lalo na sa flood control projects anomalies dahil palagi pong naniningil ang kalikasan. Kunting ulan lang, babaha agad. Alam natin nasa kasalukuyan ang nasa NCR po ay nakaranas ng matinding pagbaha. At noon naman sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay nakaranas din. Pero dyan sa National Capital Region ay mas lalong tumindi ang baha dahil malapit lang dyan ang mga taong sangkot sa flood control projects anomalies. Kaya palagi po silang pinaalalahanan ng kalikasan na sana po ay mayroong managot sa malaking nakawan dito sa ating bansa. Na ang gusto lang naman ng taong bayan ay mayroong accountability, transparency para at least naman lang managot ang mga nag-enjoy sa pera ng taong bayan. At ngayon, babasahin po natin ang komento ng ating kababayan na si Rogelio Umaday. Sabi niya, takot lang si Marcos makulong. Ang tunay na magnanakaw ay si Marcos. Yan po ang komento ng isa sa ating mga kababayan. At ang komento din ng ating kababayan na si Emilia Zamoras ay isama nyo na kaming taong bayan. Ibig sabihin, nung makulong si Senator Rodante Marcolita sa kunti lang naman na kasalanan pero plunder kaagad, ay ito po ang komento ng ating kababayan na si Emilia Zamoras. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagkomento sa ating talakayan. At ito naman po ang komento ng ating kababayan na si Idol Fermano Ignacio. Magnanakaw sila. Totoo naman po mga idol at mga kababayan ko. Diba? Sa mga tunay na mga nagnakaw sa kaban ng bayan ng ating gobyerno ay malaya po sila. Hanggang ngayon, malaya po silang dinasta ang milyon-milyong pera na ninakaw nila sa kaban ng ating bayan. So yun lang mga idol, ang ating part 4 ng ating talakayan kaugnay sa flood control projects anomalies at syempre sa plunder case na ikinakaso sa mga pinipili lang nila na mga tao na dapat kasuhan. Abangan po bukas ang part 5 ng ating talakayan. Ang sagot po ni dating Senate President Senator Zubiri sa kaugnay sa leadership funds at siyempre pa ang sagot ni Senator Bongo at sagot ni Senator Robin Padilla. At huwag kalimutan, mag-comment kayo dyan kung ano po ang inyong mga hinanaing, mga hinanakit at iyong mga komento kaugnay po sa mga pangyayari dito sa ating bansa ngayon. Patas pa ba ang batas? May pinipili ba sila kung sino ba ang kakasuhan? Mag-comment kayo dyan mga idol at mga kababayan ko. Babasahin ko po lahat ng inyong mga comment dyan sa baba.
At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pindutin nyo na ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa ating bagong talakayan. Ito po ang inyong Linda TV PH sa Philippine Updates at huwag kalimutan, mag-ingat po tayong lahat!